May mga taong tingin sa'yo wala kang halaga dahil sa itsura mo, dahil sa trabaho mo, dahil sa damit mo. Akala nila dahil nagtatrabaho ka bilang basurero, dahil kumikita ka sa basura, wala ka ng dangal, wala ng karunungan, wala ng karapatan na tratuhin ng may respeto. Pero ang hindi nila alam, ang hindi nila nakikita sa kanilang pagmamataas at pagiging bulag sa kayamanan, ay ang totoo tungkol sa taong binababa nila. Yan ang naranasan ni Tatay Duming, 73 taong gulang. Basurero ng isang eksklusibong subdivision sa Quezon City. 3 dekada na niyang ginagawa ang trabahong ito. 3 dekada na niyang hinihila ang kariton. Hinihiwalay ang plastic, papel, bote, aluminum, pagod, pawis, amoy ng basura sa katawan. Pero hindi siya nahihiya, hindi siya nagatubili. Kasi para sa kanya, ang trabaho, kahit anuman, ay may dignidad. Basta't ginagawa mo ng matino, basta't kumikita ka ng tama, walang basura sa iyong pagkatao. Pero isang araw, Disyembre 2024, habang naglalakad siya sa kalsada ng subdivision na pinagtatrabahuhan niya, may nangyari na nagbago sa lahat. May pamilyang mayaman na nakita siya, tinawanan siya, ininsulto siya sa harap ng maraming tao, at sinabi ang mga salitang masakit na masakit. Basurero ka lang, wala kang karapatan dito, umalis ka, hindi ka kasama sa mga taong katulad namin. Pero ang hindi nila alam, ang hindi nila inaasahan, ang hindi nila nakita kahit isang segundo, si Tatay Doming, ang basurero na kanilang kinutya, ay dating isa sa mga pinakamatalinong tao sa bansa, dating propesyon na doktor, dating may-ari ng ospital na sinara ng matagal na, at kasalukuyang may humigit kumulang 8 milyong piso sa bangko. Kaya tanong ko sa inyo bago tayo magsimula, naging biktima na ba kayo ng diskriminasyon dahil sa trabaho ninyo, dahil sa itsura ninyo, dahil sa estado ninyo sa buhay? I-comment ninyo ang experience ninyo kasi lahat tayo may kwentong katulad nito. Sige, simulan na natin ang kwento ni Tatay Duming, ang basurero na may dignidad, karunungan at yaman na hindi makikita sa labas. Si Tatay Doming Salazar, 73 taong gulang, nag-isa na sa buhay. Ang asawa ay namatay 10 taon na ang nakakaraan. Ang anak, nag-abroad, hindi na bumabalik. At siya, naiwan sa isang simpleng bahay sa loob ng isang lumang subdivision sa Quezon City. Hindi eksklusibo, dating middle class pero ngayon medyo lumana. At doon siya nabuhay sa nakaraang 30 taon. Pero ang hindi alam ng mga tao, si Tatay Duming ay dating Dr. Domingo Salazar, cum laude mula sa University of the Philippines College of Medicine. Nag-specialize sa cardiology, nagtayo ng sariling ospital noong 1980s, naging successful. Pero noong early 2000s, dahil sa mga problema sa negosyo, sa kompetensya ng malalaking hospital chains, sa kahirapan ng pagpapatakbo, nagsara ang ospital niya at naubos ang karamihan ng kanyang yaman sa pagbabayad ng utang at sa pagsasarado ng negosyo. Pero hindi siya naging mapait, hindi siya nag-complain. Sa halip, sa edad na 45, nagsimula siya muli. Hindi bilang doktor kundi bilang simpleng manggagawa. Nagtrabaho siya bilang basurero ng subdivision. Kinolekta ang recyclables, binebenta sa junk shop, kumikita ng 3 hanggang 5,000 piso bawat linggo. Hindi malaki, pero sapat para sa kanya kasi simple ang pamumuhay niya, simple ang pangangailangan niya at mayroon pa siyang kaunting ipon mula sa panahon ng kanyang ospital. Mga 8 milyong piso sa bangko, hindi niya hinihipo, reserva lang para sa emergency. Para sa huling panahon ng kanyang buhay. Pero sa araw-araw, gumagana siya, naglalakad siya sa paligid ng subdivision, nakikita ng mga residente, pero hindi nila alam kung sino talaga siya. Para sa kanila, siya ay simpleng basurero, matanda, walang kwenta, mababa sa lipunan. Pero si Tatay Duming, hindi nag-aalala sa tingin nila, masaya siya sa ginagawa niya, masaya siya na may ginagawa pa. Siya sa edad niya, at masaya siya na hindi niya kailangan humingi ng tulong sa kahit sino. Sa parehong subdivision, nakatira ang pamilyang Santos, bagong lipat, 3 taon pa lang sa subdivision, mayaman, negosyante sa real estate, sina Mr. Ronaldo Santos at Mrs. Carmela Santos. 2 anak na teenagers, naka-SUV, naka-branded, naka-makeup lagi. Ang tipo ng pamilyang gusto ipakita sa lahat kung gaano sila kayaman. Yung mga taong mahilig mag-post sa social media ng mga gamit nila, ng mga bago nilang bili, ng mga lugar na pinupuntahan nila, pero sa likod ng kayamanan na yon, may ugaling napakasama, lalo na si Mrs. Carmela, ang asawa, napaka-entitled, napakayabang, sobrang taas ng tingin sa sarili, sobrang baba ng tingin sa ibang tao, lalo na sa mga taong mas mahirap sa kanila.
Isang araw, Disyembre umaga, habang naglalakad si Tatay Duming sa kalsada ng subdivision, hinihila ang kariton niya puno ng mga recyclables na kinokolekta niya. Papasok si Mrs. Carmela sa gate ng subdivision mula sa labas, nakakotse, naka-windows down, at nakita niya si Tatay Duming. At imbes na dumaan lang, huminto siya, ibinaba ang bintana, at sinigawan si Tatay Duming sa harap ng maraming tao, sa harap ng mga guard, sa harap ng ibang residente na naglalakad. Hoy, basurero, bakit ka nandito sa loob ng subdivision natin? Ito ay eksklusibo, hindi para sa mga katulad mo. Ang basura mo, ang amoy mo, umalis ka dito. Wala kang karapatan na maglakad dito kasama namin. Lahat ng tao nakinig, lahat ng tao nakatingin, at si Tatay Duming, tumigil lang, hindi sumagot. Tinignan lang si Mrs. Carmela ng tahimik, pero sa loob ng dibdib niya, naramdaman niya ang kirot, ang sakit, ang pagkabigo, hindi sa sarili kundi sa mundo, sa lipunang ito, na tinitingnan ka, batay sa labas, hindi sa loob. Pero hindi siya nag-react, tumango lang siya, at naglakad paalis. Pero ang ibang residente, nainis, kasi kilala nila si Tatay Duming. Mabait, tahimik, never nang nangabala. Hindi natapos doon ang istorya, kasi si Mrs. Carmela, masaya pa sa ginawa niya. Nag-post pa siya sa social media ng mga residents ng subdivision, sa private Facebook group nila. Nagsulat siya ng masasamang salita tungkol kay Tatay Duming. Bakit pinapayagan ang basurero na maglakad sa loob ng ating subdivision? Dapat tanggalin na siya, nakakasama sa image ng ating community. Dapat may standards tayo. At dahil doon, nagsimulang mag-react ang iba. May sumuporta kay Mrs. Carmela, yung mga mayayamang residente na katulad niya ang pag-iisip, pero may sumuporta din kay Tatay Duming, yung mga matagal nang nakatira sa subdivision, yung mga nakakakilala sa kanya, yung mga nakikita kung gaano siya kabait at tahimik, at naging away sa Facebook group, naging mainit ang usapan hanggang sa dumating ang punto kung saan nagsalita ang administrator ng subdivision, si Mr. Ernesto Cruz, 60 years old. Matagal ng administrator doon. Kilala niya si Tatay Duming, alam niya ang istorya niya, at sa halip na sumuporta kay Mrs. Carmela, sinabi niya sa Facebook group, Tatay Duming ay 30 years nang bahagi ng subdivision na ito. Mas matagal pa siyang narito kaysa sa ilan sa atin, at walang reklamo sa kanya kahit kailan. Hindi ako papayag na tanggalin siya dahil lang sa sumbong ng isa. At dahil doon, lalong naginit si Mrs. Carmela at nagdemand siya na bisitahin ng Homeowners Association ang bahay ni Tatay Duming para daw makita ng lahat kung gaano kadumi, kung gaano ka-unfit ang tao para sa subdivision. At dahil sa pressure, pumayag ang HOA at nag-schedule ng bisita. Dumating ang araw ng bisita, 10 tao mula sa Homeowners Association kasama sina Mrs. Carmela at Mr. Ronaldo Santos, si Mr. Ernesto Cruz, ang administrator, at iba pang mga officers at residents na curious kung ano talaga ang itsura ng bahay ni Tatay Duming kasi maraming assumptions, baka daw madumi, baka puno ng basura, baka hindi maganda, at habang naglalakad sila papunta sa bahay, si Mrs. Carmela tuloy ang kuda. Tignan ninyo, sigurado akong pangit ang bahay niya, baka nga puno pa ng ipis at daga, at lahat nakinig. Pero si Mr. Ernesto tahimik lang, alam niya ang totoo. Pagdating nila sa harap ng bahay ni Tatay Duming, nakita nila ang exterior. Simpleng bahay, lumang design, pero malinis, may garden sa harap, maayos, walang basura, at pagbukas ni Tatay Duming ng pinto, sinabi niya ng tahimik, Pasok kayo, huwag kayong mahiya, at pumasok ang 10 tao, at nang makapasok sila, tumigil lahat, namangha lahat, hindi dahil sa kadumihan, kundi dahil sa kabaligtaran. Ang loob ng bahay ni Tatay Duming ay napakaganda, ang sahig, marble, ang mga gamit, matino at maayos, ang sala, may magagandang sofa, ang dining area, may magandang mesa, ang kusina, moderno, ang banyo, malinis, ang kwarto, maayos, ang mga libro, nakalagay sa shelves, ang mga frame, may mga certificates, diplomas, awards, at nakita nila, UP College of Medicine Diploma, board certification para sa cardiology, mga pictures ni Tatay Duming na mas bata, naka-suit, naka-award, may mga resibo ng charitable works, may mga dokumento ng ospital na dating pag-aari niya. At lahat ng tao, natahimik, lahat, namangha, at si Mrs. Carmela, nagpanik. Kasi nag-realize siya na nagkamali siya, na ang taong kinutya niya ay mas mataas pa pala sa kanya, hindi sa yaman lang, kundi sa karunungan, sa pinag-aralan, sa narating sa buhay. At habang tumitingin sila sa mga gamit, nakita nila ang isang malaking framed photo sa dingding, litrato ni Tatay Duming na naka-white coat sa harap ng ospital na gawa niya. At sa ilalim ng frame may nakasulat,
Salazar General Hospital, 1985-2005. Founded by Dr. Domingo Salazar in service to the people. At tumahimik lahat, pati si Mrs. Carmela, walang nasabi. Pagkatapos ng bisita, umuwi ang lahat sa kanilang mga bahay ng tahimik. Pero hindi tahimik ang social media, kasi yung ibang kasama sa bisita, nag-post sa Facebook group ng subdivision, hindi na tungkol sa kadumihan ng bahay ni Tatay Duming, kundi tungkol sa katotohanan, tungkol sa diploma, sa certificates, sa awards, sa ospital na dating pag-aari niya. At lahat ng nagbasa, nagulat, lahat namangha, lahat na-realize kung gaano kagrabe ang ginawa ni Mrs. Carmela, at sa loob ng ilang oras, naging trending sa Facebook group ang istorya at maraming tao ang nag-comment ng suporta kay Tatay Doming at maraming tao ang nag-demand ng public apology mula kay Mrs. Carmela. At dahil sa pressure ng komunidad, kinaumagahan, pumunta si Mrs. Carmela sa bahay ni Tatay Duming kasama ang asawa niyang si Mr. Ronaldo at pagbukas ni Tatay Duming ng pinto, nakita niya silang dalawa. Naka-humble na, hindi na mayabang, at sinabi ni Mrs. Carmela nang umiiyak, "Tatay Duming, humihingi ako ng tawad. Hindi ko alam, mali ako. Sinabi ko ang mga bagay na hindi dapat. Tinrato ko kayo ng masama. At ngayon, alam ko na kung sino kayo. At nahihiya ako sa sarili ko." At si Tatay Duming tumingin lang, tahimik. At pagkatapos ng ilang segundo, ngumiti siya ng tipid. At sinabi niya, "Hindi kailangan ng malaking apology. Ang kailangan lang ay matuto kayo na ang tao hindi dapat hatulan batay sa trabaho, sa damit, sa labas, kundi batay sa loob, sa puso, sa pagkatao. Ako, maligaya ako sa buhay ko kahit basurero kasi alam ko kung sino ako at hindi ko kailangan patunayan sa kahit sino. Pero kayo, kailangan ninyong matuto kasi ang yaman darating at aalis pero ang ugali mananatili." At umalis ang dalawa, tahimik, nagbago at mula noon, hindi na nang insulto pa si Mrs. Carmela ng kahit sino. Pagkatapos ng lahat, nanatili si Tatay Duming sa trabaho niya bilang basurero. Hindi siya nag-retire, hindi siya umalis. Patuloy siyang naglakad sa subdivision, hinihila ang kariton, kinokolekta ang recyclables. Pero ngayon, may pagbabago. Ang mga tao, bumabati na sa kanya. Ang mga bata, tinatawag na siyang Doc Doming. Ang mga matanda, hinihingi ang payo sa kalusugan. At ang mga guards, sa halip na baliwalain siya, saludo na sa kanya. At si Mrs. Carmela, tuwing makikita niya si Tatay Doming, yuyuko, magbibigay ng respeto. At minsan, nag-abot pa siya ng tubig, ng pandesal, bilang patunay ng tunay na pagbabago. At si Tatay Duming, tumatanggap, walang sama ng loob, walang galit. Kasi para sa kanya, ang buhay ay masyadong maikli para magtanim ng poot. At sa kanyang 8 milyong piso sa bangko, hindi niya ginastos para sa sarili. Sa halip, noong namatay siya 3 taon pagkatapos ng insidenteng ito. Sa edad na 76, inilarga niya ang lahat sa scholarship fund para sa mga kabataang mahihirap na gustong mag-aral ng medisina at ngayon may 10 estudyante na tumatanggap ng scholarship mula sa Salazar Medical Scholarship Fund. Lahat mula sa mahihirap na pamilya, lahat may pangarap na maging doktor, lahat inspirado ng buhay ni Tatay Duming. Ang basurero na doktor, ang lalaking hindi humingi ng respeto pero nanatanggap ng respeto mula sa mga taong natuto sa kanya. Yan ang kwento ni Tatay Duming, ang basurero na dating doktor, ang lalaking kinutya dahil sa trabaho niya pero nag-iwan ng scholarship fund na nagpapag-aral ngayon ng 10 mahihirap na estudyante. At ang aral dito, 3. Una, huwag mong hatulan ang tao batay sa trabaho niya, sa damit niya, sa itsura niya dahil hindi mo alam ang kanyang pinagdaanan, ang kanyang pinanggalingan, ang kanyang narating. Pangalawa, ang tunay na yaman ay hindi nasa pera, kundi nasa dignidad na dala mo sa trabaho mo kahit ano pa man iyon. Si Tatay Duming, mas mayaman kaysa kay Mrs. Carmela kahit na basurero siya dahil ang yaman niya ay nasa loob. Pangatlo, ang paghingi ng tawad at ang pagpapatawad ay dalawang magkasanib na bagay. Ang isa ay nagtuturo ng humility, ang isa ay nagtuturo ng grace at pareho silang mahalaga sa paggawa ng mas mabuting mundo. Kaya sa lahat ng nakakarinig nito, mga magulang, mga lolo at lola, tandaan, ang respeto, hindi ibinibili. Hindi ito nakukuha dahil sa yaman, nakukuha ito dahil sa pagkatao. At ang pagkatao ni Tatay Duming, walang kapantay. Mag-subscribe para sa more inspiring stories. I-comment kung may kakilala kayong katulad ni Tatay Doming, yung mababang trabaho pero mataas ang dignidad. At i-share ito sa mga taong kailangan ng reminder na ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang trabaho. Salamat sa panonood hanggang sa susunod. Tandaan, ang tunay na yaman ay nasa puso.